Ang at stake nito is the ownership of the land. For us, for those not indigenous peoples, sa katutubo, land is life itself. Pag ang katutubo ay wala sa kanyang ancestral domain, para mo na rin siyang pinatay. Para mo siyang tinanggalan ng buhay at para mo siyang tinanggalan ng dignidad. Sa atin na nag-aaral, nakagraduate man tayo ng kolehiyo, pero ang isang natutunan natin is the respect of dignity of people. So, conflict siya. Nag-aaral tayo sa pagrespeto ng kapwa-tao, mamuhay na mapayapa, pero saan doon ang pagrespeto natin sa dignidad ng isang community? For almost more than a century, they are suffering historical injustice. Sila ay tinatawag na squatters in their own land. Una-una, they are our roots, they are our heritage, they are our culture. Pag ang magulang mo, pag ang mga elders mo ay hindi foreigners, midugo ka ng katutubo. 100% meron ka. Ang punto ngayon, sa ating public domain, meron siyang 5 classification. At ang nakasulat doon sa isa, na ang agricultural land, yun lang ang pwedeng i-dispose of later. So ang katutubo natin, na nakatira sa sangsamang parte sa ating bayan, karamihan na sa kabundukan, ay talagang hindi pwedeng magkaroon ng ownership. Kahit tumira na sila doon ng hundreds and hundreds of years, they cannot own the land simply because it is not disposable. Steward lang kalalabasan nila. At yung hindi marunong, dahan-dahan na papalayas. Dumating ang IPRA of 1997 to correct historical injustice. Anong sabi ng batas? Ang lupa ay hindi binigay ng gobyerno. Clear ha? Ang lupa ay hindi binigay ng gobyerno sa kanila. Ni-recognize ng gobyerno ang kanilang ownership of the land since time immemorial. Yun ang premise niyan. So, pag yan ay ancestral domain, it ceased to become part of the public domain. Wala na siya doon. Hindi na siya pwede categorize. However, ang sinasabi ng batas, ang katutubo ang mayari ng lupa, but the resources is owned by the state. Kaya nga ang katutubo, nagpapaalam din kung meron silang gagawin na pag-exploit sa resources. Kaya pumapasok pa rin ang DENR. Kasi yung forest minamanage ng DENR. But they own the land. The Presidential Proclamation is the use of the land, but the owners of the land are the indigenous peoples. Clark Air Base, for example, nandun yung Amerikano. Pag alis nila, pumalit ang Filipino Armed Forces. Then nagkaroon ng isang parang before CDC, mayroon pang naunang isa. Parang sakupan ba yun? So naging CDC. So ang katutubo ngayon, nag-apply na ng CADTI. Kwinisyon sa korte. Nanalo ang katutubo. Kaya halos lahat ng nasa loob ng Subic at saka Clark Air Base ay mga ancestral domain. So, ang nangyari sa loob dyan, bago makapasok ang proponent, ay magpapaalam sa CDC or SBMA, pero before that, kailangan may approval sa katutubo. And it is ongoing now. And they are paying royalties. That is an exact precedence na pwede natin tinan. Ngayon yung sinasabi ninyo na walang indiscrimination, etc., quickly lang, paano walang indiscrimination? Na pag pumasok ka sa community, hindi makapasok ang four-wheel na sasakyan. Ang makapasok lang, motorsiklo lang. Kinulong ninyo ang katutubo sa sarili nilang lupain. Yung mga namatay, mahabang kwento yan. Alangan mag-imbento sila ng mga kapatid nila, mga relatives na namamatay. In fairness, baka hindi alam ng management. Pero pwedeng kagagawa ng mga security. Recently in my time, pinutulan pa sila ng tubig mainom. Saan ka makakita ng ganong treatment ng school? Kayo, nagtuturo kayo ng tamang ugali. Ang universidad mismo ang nagtanggal man lang ng tubig para sa kanila. Anong klaseng management yan?
Ngayon, yung issue ng informal settlers, etc. Hindi naman tanga ang batas natin na walang pag-uusap dyan. Merong mga framework dyan na kung ang lupa ay maging sa katutubo, ibalik sa kanila, yung mga informal settlers yan, etc. Meron tayong mechanism dyan sa batas at kahit sa IPRA. May mechanism dyan. Ang punto ko lang, tama yung sinasabi na win-win kasi human din ang gusto ng katutubo. Pero if you start to recite the mandate of the school, can that be higher to the dignity ng katutubo? Kailangan ba ang katutubo ang umatras? Saan pa sila atras? Tatalon sila sa ibang lugar na ibang kadti na, ibang katutubo na. Pero the government can even spend billions of pesos para ilipat ang CMU sa ibang lugar kung kailangan. Bakit ang tribo ang ililipat? Pwede man mapag-usapan yung lupain na nandyan. Hindi naman mahina ang pag-iisip ng katutubo na hindi nila ito maintindihan. Nasa Manila tayo nag-usap TWG. NCIP will not go into the process of just those small information. Basta ito ang panghuling salita ko. To the indigenous people, land is life itself. For the non-IP, you can jump from Metro Manila to some other places. Pero sa katutubo, yun na yung buhay nila. Kaya nga, hindi sila umaalis sa kanilang teritoryo. I-deprive natin sila. So, tama man yun. Mayroong win-win, may agreement. Pero, let's talk in accordance to the law. Respetuin namin ang mandato ninyo, respetuin ninyo ang IPRA. Ngayon, kung mayroong kayo maraming needs, sinasabi nyo, bakit? Nagtayo na nga kayo ng plantasyon doon, nagpatayo na kayo ng mga negosyo. Saan napunta ang mga pera na pinagkikitaan ninyo? Na ang sabi ng gobyerno is para lang sa education, sa pagtuturo ng kabataan. May mga negosyo na dyan. Ngayon, kung dumami ang nakatira dyan, sino may kagagawa niyan? So, pwedeng lumawak ang pag-usap. So, yung mga argumento na sinasabi ninyo, hindi na nga namin dapat ilabas yan. Pero kung palaliman natin, pwede natin laliman. So, ang Congressman Mangawang, sir, during our meeting last November, the school management, and so with Congressman Adamat of the CHED, and NCIP agreed to have a technical working group na magkaroon ng maayos na pag-uusap sa win-win. But we cannot remove the fact that the CADTI is approved. We cannot remove the fact that the CADTI should be registered. Sa usage sa land, I believe in the maturity of the indigenous peoples. Kung meron tayong race sa Pilipinas na mapagpasensya, mapagbigay, ay ang mga katutubo. So, you don't have to worry na, in fact, in their application pa lang, pinapakita na nila na hindi nila in-applyan yung area ng university. Di ba? Hindi nyo na sinama. That is already showing goodwill. Ang tama dapat, applyan lahat, din saka ang segregation. The other one is, kung ano yung lupa na kukunin ninyo, ano yun, may bayad, may tawag tayo na term? Yung pag ang land na ginamit nila, other than royalty, may term kayo na ginagamit yan. No, just compensation. Merong midterm dyan. So, ang daming avenue. CMU doesn't have to worry because the government is also on your side. Yung sinasabi nyo kanina na rendered unconstitutional yung issue ni President Jamie because na-technical yun. Dapat noon, ang pinakancel is yung presidential proclamation. Ang nangyari, ang presidential proclamation without cancelling, nagkaroon ng another presidential proclamation. So nag-conflict siya. But also take note, na yan ay pinatituluhan ninyo at hindi nyo napatituluhan. So, talagang ang punto ko lang, that proclamation is about the use of the land. IPRA is about the ownership of the land. Thank you.